Ingay-ingay sa online world ng Kathryn fans dahil muling makikitang magkasama sina Kathryn Bernardo at Alden Richard. Sabik na kasi ang mga fans sa mga bagong ayudang photos at videos na magkasama sina Kathryn Bernardo at Alden Richard. Kaya naman kahit on-screen lang ay masaya na silang makita together again ang Kathryn. Mapapanood na kasi sa Netflix ang box office phenomenal hit movie nilang Hello Love Again isang araw bago mag-Valentine's Day. Ngayon nga ay pwede na raw nilang ulit-ulitin panoorin ang mga kissing at lambingan scene ng Kathryn. Hindi nga raw sila magsasawang titigan ang tukaan ng idols nila pero hopya pa rin ang fans ni Kathryn at Alden na magdi-date sa Valentine's Day ang dalawa. Samantala magsasama for the first time sa isang project sina Donnie Pangilinan at Kathryn Bernardo. Ngayong taon nga ay nakatakdang magsama sa isang TV show ang dalawang phenomenal stars ng Star Magic. Wala pang announcement ang ABS-CBN tungkol sa proyektong ito pero ayon sa isang source na nakausap ay ibang Donnie at Kathryn ang mapapanood ng viewer dahil isang non-scripted format ang TV show na pagsasamahan nila. Ang huling TV project ni Kathryn ay ang teleseryeng Too Good To Be True na huling serye rin nila ng dati niyang boyfriend at love team partner na si Daniel Padilla. Perfect TV comeback nga ito for Kathryn na talagang na-miss panoorin sa TV ng kanyang mga fans. Habang umiiri naman ngayon ang limited series ni Donnie Pangilinan na How to Spot a Red Flag kung saan kasama niya ang kanyang ka-love team na si Bel Mariano. Napili raw ang aktor sa project na ito dahil marami ang nagalingan sa kanya sa isang TV guesting niya last year. Exciting nga ang pagsasama na ito ni Kathryn at Donnie kung saan may makakasama pa silang dalawang komedyante. Abangan ang official announcement ng ABS-CBN sa mga susunod na linggo. Kathryn, biktima ng fake news, kaloka ang buntisan, demandahan ha. Oo, ikaw ba, pag nakakapanood ka ng mga vlog or mga vlog or makakabasa ka ng ganyan, anong usually nagiging reaction mo? Taga-showbiz ka na, taga-showbiz na tayo. Like ito naloka talaga ako dun para palabasin na halimbawa, kesyo, kaya daw hindi masyado na pagkikita si Kathryn dahil na-jaundice daw ni Alden. Talagang kasampal-sampal, diba? Ito namang isa, yung demandahan daw, parang nag-tandem pa daw si Senator Robin Padilla at si Daniel Padilla versus Alden Richards. Paano nila naiisip yung ganyan in the first place? Anong nagtutulak sa kanila? Content, sumikat, kumita, pera pa din. At popular. Fame. Mostly fame talaga. Yung iba naman nakatago naman ang face dahil fake news Magkaano sila, para lang magkaroon sila ng kasikatan. Okay. Para mapansin lang, 'di ba? Ganoon naman ang ginagawa ng iba. Kahit ngayong mga basher, 'di ba? Para lang mapansin ng mga artista at iba, 'di ba? Gumagawa sila ng mga nagko-comment sila ng mga pinipili talaga maging basher. Oo. Pero ito, yung iba kasi, hindi naman nakikita ang face nila. Wala naman silang pangalan, title lang, for yun example. na nga, para lang siguro hindi. For money din talaga. Views and pwede rin sigurong money at pwede rin naman sigurong makapagpukaw lang ng atensyon, makanakaw lang ng atensyon, magpapansin lang. Yung mga tipong ganun. Kasi yung mga bagay na ganyan, hirap nang tanggapin. What more yung pinapatay niyo yung artista, di ba? Eh yun nga, nagagawa ng marami yun eh. Pero ikaw ba, sa palagay mo, dapat bang magdemanda si Kathryn at si Alden sa ganitong mga content? Kasi tingin ko hindi na nila papatulan eh. Wala naman sa kanila 'yon. Tsaka hindi naman scandal to eh. Tsaka alam naman ng iba na hindi talaga buntis si Kathryn. Yun nga, yung mga ganyan, gagawan lang ng kwento. Pero ako naman parang ipagkikibit balikat na lang yan ni Kathryn. Kaya lang, the more kasi na, halimbawa, pag yan, nag-million yung views, kaya lang kasi pag binasa mo rin, ang style kasi ng iba ngayon, in-off din yung comments para hindi sila mabakbakan. Alam, meron akong narinig, napakinggan, napanood na explanation ni Malutikia sa yung isa publicus Asia ba yan? Tsaka ano din siya, manunulat din siya. Sabi niya ganon sa mga Wadco. Ano yan? Quadcom. Sa hearing, Quadcom. Sabi niya ganon,
kung meron mga fake news na mga ganyan, dapat magsalita. Para at least ang involved. Yung involved, okay. Yung pinatatamaan ng fake news para at least hindi ito magiging kakabit sa kanya. Lalo na pag paulit-ulit at the same time, yun nga katulad sinabi mo kapag nag-million views na, di ba yung mga ganon? Kasi nga magiging stigma dahil kapag nakita ka tapos hindi ka kilala, hindi naman kilala ang background mo, di ba? Maniniwala, baka posibleng maniwala. Lalo na sa mga politiko nakakasira kasi ng reputation pag hindi totoo. Pero kung totoo, di ba? Fake news sa kanila pero totoo naman at dinideny nilang fake news pero totoo naman. Naku, hello! Pero hindi, resibo kasi ang pinag-uusapan eh. Diyan nga nauso yung resibo. Kaya alam mo, nakakaloka ang resibo kahit video pala. Pwede ang AI, no? Nakakaloka yung AI. Like may nakita akong nag-pic sa Facebook, pinost lang niya. Tapos may artista sa likuran niya lalaki. Tapos sabi lang niya, pa-edit naman yung mukha kami naghahalikan. Ginawang video yung picture na yon ng artistang lalaki at siya para talaga silang naghahalikan. Yung dumapit yung artistang lalaki nakipag-ano talaga sa kanya. Ang galing ng nakakatakot ang AI, At saka tawag dito, yung mga speeches kasi, yung kapag may sinabi ka, di ba may sinabi ka, i-alter yon, iibahin. Gagawa sila ng script tapos parang talagang yun ang sinasabi nung yung tao, pero hindi pala yun talagang sinabi diba, ni AI. Ginagamit sa sa pagpo-promote ng mga produkto, di ba? Kaya yung isang newscaster, wala akong ganyan, hindi ako nag-promote ng ganyan, pero yung boses parang siya pa Tsaka din. yung buka ng bibig. Yes, nagagaya. At saka yung mga nakikita natin, di ba, yung mga nag-workout, yung mga yung mga, basta yung iba, kunwari, meron kayong picture, tapos gustong i-AI yun. Ano gagawa ng paraan? Yun nga, kaya ang galing-galing. Alam nyo, meron parang, kung hindi mo kabisado, maniniwala ka na, may mga scandal, di ba? Sa X, may mga scandal. Talagang makikita mo yung face ng artista. Pero syempre, hindi naman nila katawan yun. Pero, video na ngayon ang kaya eh. But anyways, going back dun sa Alcat din na fake news, I'm sure hindi lang yan ang lalabas ng mga pero fake news. Nga, mas marami pang fake pero news. Ikaw nga, hindi na dapat pansinin, hindi na dapat... Siguro pag ganyan muna, hindi na muna kasi hindi naman totoo. Alam mo, defensive lagi bang dapat maging defensive ang mga involved. Like, si Alden parang nasanay na siya sa... Hindi. Isang fake news na talagang pinalagan ni Alden, naalala ko noon, parang 2023 at 24, ay nung in-involve talaga yung pangalan niya sa Katniel na siyang dahilan ng breakup nung doon talaga pumalag siya kasi napakaingay naman nun. Kailangan niya magsalita at sabihin niyang sinabi talaga niyang pinipilit lang i-include yung pangalan niya or indicate yung name niya kahit wala siyang kinalaman. Yung mga ganun siguro, pero yung ganyan mga kaimposiblihan, hindi naman yan Kaya lang ang lakas talaga ng loob nila alang-alang sa dato. Well, pero itong buntisan, parang though imposible talaga itong mangyari at hindi totoo. Siguro, para sa akin, siguro kahit na lang si Catherine, kahit mag-statement lang siya, na kahit hindi seryoso, kahit hindi natatawa lang, hindi, mga ganon, tapos sabay pakita na nag-workout siya, di ba parang ganon, para lang ma-wash out kung ano man yung, kasi alam mo naman ng mga tao, parang minsan madali silang maniwala sa mga ganyan eh. At saka yung, hindi maganda rin yung parang nagsanib puwersa yung mag-tune si Daniel at saka si Senator Robin Padilla para pabagsakin si Alden, ganun ba yun? Kasi pag binasa mo yung comment, may naniniwala. Ayun ang nakakaloka doon. Halimbawa, may sasagot na fan, sasabihin ang kapal naman ng mukha mo, no? Halimbawa, sinasabi niya si Daniel, kayo pa talaga ang magtutulong, wala namang ginagawa si Alden sa inyo. Kaya ganun mag-comment yung mga tao na as if may ganun talagang pangyayari. Kaya nga yung sinasabi ko na dapat magsalita din at hindi naman i-deny as in talagang linawin. Hindi, dapat depensahan talaga yung sarili nila. Kasi mga artista sila kumbaga, pilit na gagawin sila ng issue para lang mapaniwala yung iba. Kahit alam nilang hindi totoo ang mga lumalabas nito at fake news lang. Kasi haba rin ang proseso pag gusto mo i-demand yung gumagawa ng fake news, di ba? Tsaka abala lang yan. Correct.